Iyan ba ang hipag? Mahal. Mahal. Dumating ka para sunduin ako. Alam ko na ikaw. May puwang ako sa puso mo. Ikaw pa rin ang batang amo ng pamilya Wow. Nandito ang mga kapatid mo. Nanonood sila. Kamusta, hipag? Nandito ang mga kapatid mo. Magpakita ka ng kaunting dangal. Kung walang pagmamahal ng asawa, ano ang silbi ng dangal? Hipag, ikaw na ang bahala kay Yege. Aalis na kami. Polem, hipag. Talagang magaling si Kuya Wow. Totoo nga, dumating si hipag dahil nag-aalala siya. Tulungan mo akong magkunwari. I-record mo ito at ipadala sa asawa ko. Magkunwari kang pinapainom mo ako ng alak. Halika. Halika, halika, halika. Inom, 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 inom. Ubusin mo, ubusin mo. Mahal, mahal, bilisan mo at iligtas mo ako. Tingnan mo, inaapi nila ako. Ay nako, inom na. Ang lasa ng green tea ay umaabot hanggang utak. Kailangan pa nating matuto. Oo nga. Hoy, tumayo ka. Tumindig ng maayos. Huwag kang magdikit. Aso ka ba? Hindi ako. Hindi ba't sinabi mong hindi ka pupunta? Bakit nandito ka pa rin? Naawa ka sa akin. Tumahimik ka. Sumakay ka sa kotse ko. Hoy. Ang lapad ng likod na upuan. Hindi ba kasya para sa'yo? Anong problema? Naiipit ka ba? Hindi ba ito madali? Baliw ka ba? May tao pa rito. Saan may tao? Wala akong nakikita. Shen, espesyal na katulong. Hindi, hindi, hindi. Isa akong parang hayop. Hindi ako itinuturing na tao. Hindi. Ikaw ay may sahod na agad. Na 3 beses ang taas, matalinong tao. Simula ngayon, 30,000 kada buwan. Maraming salamat, boss. Ngayon, tayong dalawa na lang. Wow Zuanye, anong ginagawa mo? Nanunood ng bulalakaw. Lasing ka ba talaga? O sinasadya mo? Anong sinasabi mo nang parang walang katuturan? Gusto lang kitang halikan. Tara na, umuwi na tayo. Kompleto na ang mga ulam. Ang sarap ng sabaw na ito. Ang galing talaga ni Tangtang magluto. Bilang manugang ng pamilya Wow, ang pag-aalaga sa pamilya ay bahagi ng tungkulin. Hindi tulad ng hipag, naabala sa trabaho at hindi umuuwi. Kailangan pang magpakita sa entablado. Wala nang oras para sa bayaw, hindi ba? Kain na. Kainin mo ito. Kain na. Kain na. Mag-ingat ka. Hindi pwedeng malaman nila. Tinalo ko si Wu Xuanye. Tatay, nanay, masyadong madaming nainom si Ai kasama ang mga kapatid niya ngayon. Masaya. Ihahatid ko muna siya sa taas para palamigin muna siya. Tatay, hindi ako iinom sa iyo ngayon. Brat, busy kasi si Suso. Huwag mo siyang guluhin. Kasambahay, ang mga high-end na alahas ko nakakakuha ko lang ng litrato. Ibigay mo kay Suso. Ang aking manugang ay abala sa kanyang karera. Kailangan kong kunin ang batang ito. Salamat sa iyong pagsusumikap. Okay. Ha? Sandali lang, madam. Dalhan ka ng high-end na alahas.
Ang konting effort. Hayaang paboran siya ng buong pamilya. Pagkatapos ay nagpapanggap akong isang mabuting asawa at ina sa walang kabuluhan. Asawa, malamig ang sabaw. Inumin mo na. Hindi, wala akong gana. Hindi makainom. Magulang, alis muna ako. Tingnan si Liso at Wo Xuanye. Hindi ko kayang magkasama. Tila nawalan na siya ng alaala. Nasa kanya pere ng puso ko. Hindi, kailangan kong humanap ng paraan. Atali ang puso ni Wo Zhenzhou sa akin. Miss Zhou, ang buong set ng beauty treatment na ito. Siguradong magiging kasing lambot ng balat ng isang 18 taong gulang ang inyong kutis. Hindi mabibitawan ng asawa mo kapag nakita niya. Ang nail art na ito. Lagyan ng mga diamante ang bawat daliri ko. Miss Zhou, mahal ang mga diamante na ito. Ako ang pangunahing asawa ng pamilya Wo. Sa tingin mo ba hindi ko kayang bayaran? Pasensya na. Gamitin ang credit card ng asawa ko. Ang mga damit at alahas na pinili ko. Dalhin mo lahat sa akin. Oo. Gusto ko sa mata ni Zhou. Wala nang ibang babaeng magkakasya. Sinasabi ko sa'yo, kahapon, dahil lang lasing ka, pinatulog kita sa kama. Sa susunod, sa sofa ka na matutulog. Kahit hindi mo sabihin. Ako rin ay matutulog sa sofa. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi at nakita kita sa tabi. Hindi talaga ako makatulog. Apo ko, pinag-alala mo ng sobra si Lola. Lola. Bumalik na po kayo. Lola. Nakakahiya talaga. Noong huling makita ko si matandang ginang. Ako pa noon ang fiancé ni Wo Zhenzhou. Pumunta lang ako sa bundok para magdasal ng 100 araw. Bakit ngayon ang malaking apo sa asawa ay naging maliit na apo sa asawa? Paano naging maliit na apo sa asawa? Ang kuya mo ay walang swerte. Hindi niya nakuha si Lisu. Ako lang ang nagligtas sa sitwasyon. Kaya napanatili ang ganitong kagandang apo sa asawa. Na manatili sa pamilya ho namin. Ang mga bagay tungkol sa pagmamahalan ng mga kabataan, hindi ko na kayang pakialaman. Pero, hindi ko pa nakikita ang malaking apo sa asawa. Sakto naman. Nakabili ako ng 2 piraso ng Imperial Green Jadet, at naghahanda na. Nabigyan kayo ng isa bawat isa. Zhou, nandito na ako. Ang suot kong mga mamahaling tatak, siguradong tatalunin si Lisu. Ito. Uy, Aling Zhou kaya ang nagpakawalan ng flamingo na ito, at pinakawalan. Ay huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Lola, siya ang asawa ko. Lola, magandang araw po. Ako po si Tangtang. Ay nako, parang may nakakabit na kutsilyo sa mga kuko mo. Nasaktan mo ang matandang lola. Lola, hindi ko po sinasadya. Bakit ka nagkaganyan? Hindi ba maganda? Nakikita ko si Hipag araw-araw na nakabihis. Napakabongga at napakaganda. Natatakot ako na kapag tumagal. Baka magsawa ka sa akin. Kaya naman nag-effort akong mag-ayos. Ang sinasabi mo parang, inaakit ko ang asawa mo. May sarili na akong buhay ngayon. Huwag kang laging gumagawa ng mga ganitong chismis. Natatakot ako na baka masaktan siya kapag narinig niya. Mahal, ikaw ang unang-unang. Naisip mo ako. Ang relasyon na ito na naghalikan tayo ay talagang espesyal. Hoy, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kailan ba kita hinalikan? Mahal, nakalimutan mo na ba? Malinaw na ako ang sa panaginip. Tang-tang. Kahit papaano, tayo ay mula sa mayamang pamilya. Tingnan mo, suot mo ang ginto at mga alahas. Para kang isang biglang yaman. Mukha lang itong pangkaraniwan. Mukhang, mali ang napili kong regalo para sa'yo. Hindi bagay sa'yo ang jade. Mas mabuti pa, ibigay na lang lahat kay Susu. Halika, Lola.
Kunin mo na ito. Salamat, Lola. Lola, huwag kang magalit. Galing lang kasi ako sa isang pangingisda na baryo. Kaya natural lang na hindi ako kasing. Ang galing ni Liso, may angking karisma siya. Ah, ganito pala iyon. Susu, ikaw ay nag-aaral ng sayaw. Bakit hindi? Turuan mo ang iyong hipag. Kung paano mapataas ang karisma. Tamang-tama. Magpaplano ako para kay Zenjo. Ng isang hapunan. Para opisyal na ipahayag ang kanyang pagbabalik sa pamilya Wow. Kasabay nito, ipakilala natin sa lahat ang iyong hipag. Hayaan mo siyang turuan ako. Lola, nakikita ko na abala ang hipag ko sa trabaho. Baka wala siyang oras. Kaya ko naman. Lola, karaniwan akong gumigising ng alas 6 at nag-eehersisyo ng 2 oras tuwing umaga. Kaya medyo mahihirapan ang hipag na gumising ng maaga kasama ko. Ano? Sige na, sige na. Sa tingin ko, ganito na lang ang gawin natin. Ang mga binti ko, hindi ko na maramdaman. Mag-ensayo ka pa ng mas madalas. Isa. Lisu, hintayin mo lang. Sa gabing ito, siguradong mas maganda ako kaysa sayo sa hapunan. Sige, ayos lang. Halika, lahat kayo. Itaas natin ang ating mga baso. Maligayang pagbalik kay Wo Da Xiao sa kanyang tahanan. Maligayang pagbalik kay Wo Da Xiao sa kanyang tahanan. Salamat. Maligayang pagdating. Adyo. Tang. Naalala ko, ang dating fiancé niyang Master Wu. Si Lisu iyon. Bakit hindi ko pa ito nakita? Lola. Ipakilala ko kayo sa lahat. Siya ang aking asawa, Joe Motang. Karapat dapat siyang maging asawa niyang Master. May karisma. Tang, ayos ka ngayon. May forma at dating. Talagang pinag-isipan ni Suso ang pagtuturo sa'yo. Anong kinalaman niya rito? Natural na maganda ako. Asawa ko. Bakit hindi ko makita sina Suso at Ai? Lola. Lola. Hindi ba siya ang kayang Master? Ang dating fiancé niya. Ngayon, kasama na niya si second young Master. Ang karisma ni Miss Lee bilang isang mananayaw. Mas kahanga-hanga pa. Sa ganitong tingin. Bagay naman silang dalawa. Ang babaeng ito. Naakit na naman si Adjo. Lola, handa, nanay, asawa. Maliwanag ang mata ng mga tao. Ikaw talaga ang pinakamaganda ngayong araw. Kung sinuot mo ang damit na ibinigay ko sa'yo, mas lalo pang gumanda. Ang mga damit na binigay mo ay masyadong kapansin-pansin. Bukod pa rito, ngayong araw ang kuya mo at ang hipag mo. Mas mabuti na maging simple ako. Ay, samahan mo ang kuya mo sa pag-entertain ng mga bisita. Sige. Mauna na ako. Oo. Masaya akong makilala kayo. Sa tingin ko, kamakailan lang yung talagang maganda. Inaagaw ang atensyon ko. Punuin ng wasabi. Ang babaeng ito ay bumalik na pangit. Hipag. Tikman mo ito.
Tang-tang. Anong nangyayari dito? Napunta ang cake sa mukha. Anong nangyari? Joe. Gusto kong ipatikim sa hipag ang isang piraso ng cake. Bigla niyang kinuha ang cake. At agad-agad, ipinahid ito sa mukha ko. Lisu, bakit mo siya inaapi? Linawin mo. Ang asawa mo ang unang nagreklamo kahit siya ang may kasalanan. Hipag. Ngayon, ako ang mukhang kawawa. Inaakusahan mo pa ako. Sa harap ng napakaraming tao. Pinapahiya mo ako. Ganti mo ba ito sa akin? Inagaw ko ba ang fiancé mo? Talaga bang may ganitong nangyari? Totoo ba o hindi? Ilang beses mo nang binanggit ang bagay na ito. Sino ba talaga ang hindi makapag-move on? Tama na, Lisu. Hindi mo ba nakita ang asawa ko? Napaiyak mo siya sa galit. Ikaw ngayon. Agad kang humingi ng tawad sa kanya. Bakit ako hihingi ng tawad? Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi ba siya rin ang may gawa nito? Kakacheck ko lang ng CCTV. Ikaw ang naglagay ng wasabi sa cake. Balak mong ipahid iyon sa mukha ng asawa ko, para mapahiya siya sa harap ng lahat. Ang sama naman ng maglagay ng wasabi sa cake. Naiinggit ba talaga siya kay Miss Lee? Gusto niyang manakit ng iba. Paano mangyayari iyon? Siguradong isa itong pagkakaintindihan. Tama ba, Tang-tang? Hindi, wala akong ginawa. Wow, Zenjo. Ganito mo ba siya pinagkakatiwalaan? Siyempre, simula nang piliin ko siya. At mula sa sandaling ikinasal kami, nangako akong magtitiwala sa kanya ng walang kondisyon. Joe, huwag ka nang makipagtalo para sa akin. Ang ugat ng bagay na ito. Baka may sama ng loob pa rin sa akin ang hipag ko. Basta't mailabas niya ang sama ng loob niya. Kahit anong paraan pa yan. Tatanggapin ko ng maluwag sa kalooban. Huwag mong sabihin yan. Naniniwala ako sa'yo. Nababaliw ka na ba? Hindi ba siya ang nagsabi niyan? Lahat ay matatanggap. Sana matapos ang inuman na ito. Magising sana si ate. Huwag ka nang umarte. Lisu, hindi mo kailangang hayaan si Ai na ipagtanggol ka. Ako ang may gusto na magparehistro ng kasal kay Tang-tang. Sa huli, kasalanan ko ito. Wala siyang kasalanan. Siyempre, may kasalanan ka rin. Wow, Zenjo. Tigilan mo na ang labis na pagpapakita ng paibig at pagtatanggol sa asawa dito. Ilang salita lang niya, nalilito ka na agad. Hindi mo alam na niloloko ka na parang unggoy. Kumpara sa mga ginagawa niya, ang mga pangit at nakakatawa niyang paraan. Mas nakakatawa ang iyong kahangalan. Ang galing ng sagot ng asawa ko, ang astig. Joe, noon, napag-usapan na natin, na magtitiwala tayo sa isa't isa habang buhay. Hindi mo ba ako pagdududahan dahil lang sa ilang salita niya? Pagdududahan mo ba ako? Naniniwala ako sa'yo. Naalala ko ang mga pangako natin. Sinabi mo rin sa akin ang mga katulad na salita noon. Wow, Zenjo. Ang mura naman ng mga pangako mo. Asawa ko, dahil sila ang bida sa piging na ito. Umuwi na tayo. Tinawag mo akong asawa. Tinawag niya akong asawa. Tara na, asawa ko. Nangako ako sa'yo. Kahit ano pa ang mangyari, walang kondisyon ang tiwala ko sa'yo. Wow, Zenjo, anong nangyari sa'yo? Naalala mo ba ang kahit ano? Wala naman. Parang naramdaman ko lang na. Parang sumakit ang puso ko saglit. Mahal kong asawa. Ma. Hayaan na lang. Hayaan mo muna siyang magpakalma.
Kapag pala nawalan ng alaala ang tao, pwede siyang maging ibang tao ng tuluyan. Ang absurd talaga. Hindi ba ito ang ibinigay ko kay Wow Zenjo na laruan? Bakit nandito ito? Itong si Wow Xuanye. Kahit ang mga bagay na ibinigay ko sa dati kong kasintahan, kinuha niya at dinala pabalik, at inayos pa niya ng maayos. Mukhang inalagaan niya ng mabuti. Itong halaman na ito, dati nasa kay Wow Zenjo ito. Ilang taon na pero hindi namumulaklak. Ngayon, sa pag-aalaga ni Wow Xuanye, ang pag-aalaga ay namulaklak. Ang dami niyang ginawa para sa akin. Bakit kaya? Mahal kong asawa, galit ka pa rin ba? Ganoon mo ba talaga kinasusuklaman ng kuya ko? Sabi nila, mas matindi ang galit kaysa sa paibig. Gusto ko rin na tulad ng kuya ko. Magawa kitang magkaroon ng ganito katinding damdamin. Gusto mo ba talaga na kamuhian kita? Siyempre hindi. Ayoko lang makita ka. Dahil palaging malungkot ang kuya ko. Pwede namang malungkot ng saglit. Pero hindi dapat magtagal ang lungkot. Sa huli, kailangang magpatuloy ang tao. Ganito dapat, di ba? Sa ganitong pagkakataon, dapat kong gampanan ang papel ko bilang asawa mo, para tuluyan mong makalimutan ng kuya ko. Ano ang kaya mong gawin? Ang mga ginawa ng kuya ko noon, nakasama ka. Gagawin ko ulit kasama ka. Palitan ang mga alaala na iyon. Gawin nating atin ang mga magagandang alaala. Lahat ng iyon ay magiging atin. Mahal, gusto ko sanang magpa-picture kasama ka. Mahal, sigurado ka ba? Bakit? Hindi ba pwede? Dahil ba uminom ka, niloloko mo na ako. Sige lang, malagatas ang tamis ng kalooban ko. Taos-pusong pagpapasyahan. Talaga, kahit ano pwede. Siyempre, kahit ano ang gawin. Ginoo, hinahanap mo ako. Tulungan mo akong makipag-ugnayan sa banyagang eksperto sa utak. Parang nawala sa akin ang ilang mahalagang alaala. Kailangang maibalik ko ang mga ito.
Napakaganda. Hindi ito panaginip. Hindi pwedeng gisingin ng asawa. Bakit niya pa rin itinatago ang mga litrato nila ng kapatid ko? Siguradong nakalimutan niyang burahin. Hayaan mo akong gawin ito. Wow, Xuanye. Magkasama lang tayong natulog. Hindi pa naman natin inaamin ang relasyon natin. Anong karapatan mo para burahin ang mga litrato ko? Diborsyo. Mabuti na lang panaginip lang ito. Hayaan na lang. Kung mahal mo siya, mahalin mo ang lahat tungkol sa kanya. Sa huli, balang araw, ang cellphone na ito ay mag-iiwan lang ng mga litrato natin. Malawak ang pangunawa. Kailangan maging malawak ang pangunawa. Malawak ang pangunawa. Malawak ang pangunawa. Lisu, oh Lisu. Dahil sa lakas ng alak, talagang kaya mong gawin ang kahit ano. Asawa. Gising ka na. Matulog ka ulit. Mag-eehersisyo muna ako. Ang nangyari kagabi, iniisip mo bang hindi ito nangyari? Niloloko mo ako. Ako. Wala akong ginagawa. Wala ka. Niloloko mo lang ako. Ang una kong beses ay ibinigay ko sa'yo. At kinamumuhian mo pa rin ako. Ano bang mali sa ginawa ko? Pwede mo akong sabihan. Anong klaseng lalaking may muscle ang gusto mo? Hindi ko gusto. Kung ganun. Estilong mataas na bakod. Estilong mataas na bakod. Maliit na bibig. Kahapon, magaling ang ipinakita mo. Gustong gusto ko. Inamin na ako ng asawa ko. Huwag kang masyadong magdiwang. Baka hindi tayo magkasundo sa huli. Kailangan pa rin nating maghiwalay. Ayos lang, may sapat akong pasensya para tuluyang mahalin mo ako. Pero dahil mag-asawa na tayo, pwede ba nating ulitin ang ginawa natin kagabi? Hoy! Ang dami na nating beses kagabi. Kaya mo pa ba? Asawa, alam mo ba para sa isang lalaking bagong nagkaroon ng karanasan, gaano kalaki ang epekto nito? Hindi naman mataas ang hinihingi ko. Ang iba, 7 araw sa isang linggo. Ako, 5 araw lang ay sapat na. Sige. Pero ang ganitong bagay ay hindi pwedeng bilangin sa araw. Depende sa pakiramdam ko. Adjo, sa selusalo kahapon, may nangyaring hindi maganda. Ikaw ang panganay na apo. Sa hinaharap, mag-ingat kayo ni Tangtang sa inyong kilos. Maging huwaran. Sa susunod na mga hakbang, ang pamilya ko natin, magdaraos ng 2 kasal. Ang bawat salita at kilos, ay mapapansin ng iba. Naiintindihan ko, Lola, Lola, Nanay at Tatay. Aye, Susu, bakit ang tagal ninyong bumangon ngayong araw? Pasensya na, kagabi, medyo late kami ng asawa ko. Susu, ang ganda ng relasyon ninyo ni Aye. Mukhang magkakaroon na ako ng apo. Lola, baka mabaygo ka.
Ang hipag ko ay nag-aaral ng sayaw. Baka sa loob ng ilang taon, hindi pa mag-aanak. Susu, totoo ba ito? Lola, ang karera ko sa pagsasayaw ay nasa kasagsagan pa. Sa ngayon, hindi ko talaga balak magbuntis. Walang problema, Lola. Pwede akong magsimula agad maghanda para magbuntis. Pero, hipag, malaki ang pamilya at negosyo ng pamilya ho. Mas mabuti pa rin na unahin mo ang mas mahalagang bagay. Huwag masyadong makasarili. Susu, huwag mo na akong pagtakpan. Lola, sa totoo lang. Ako ang may problema. Ano? Ay Sa totoo lang, nagpa-check up ako dati. Sabi ng doktor, ang mga semilya ko, hindi maganda ang kalidad. Matagal nang alam ni Suso ang resulta nito. Pero hindi niya ako hinusgahan. Napakabait, maganda, mabuti, at maalalahanin niya. Talagang naantig ako. Mahal, mahal kita. Ang galing mo talagang magsinungaling. Makisama ka naman. Pwede pa bang magamot? Mahirap. Pero sabi ng doktor, maghintay pa ng ilang buwan. Baka sakaling magbuntis. Asawa ko, ang isang lalaki, pinakaayaw niyang aminin na may problema siya. Paano mo? Nasabi mo iyon ng ganon kadali. Susu, sa ganitong sitwasyon, hindi mo hinusgahan si Aye. Ang pamilya ho namin, ay hindi naging patas sa'yo. Lee, ang tagapamahala, bilisan mo. Kunin mo ang anti-gang pulse heiress ng pamilya. Kunin ang titulo ng lupa. Sige, sige. Narito na, matandang ginang. Para sa aking apo sa tuhod na manugang. Ikalawang ginang. Lola, masyado itong mahalaga. Tanggapin mo na. Sa totoo lang, iniisip ko rin. Na ibigay ito pagkatapos niyong magkaanak. Hindi ko talaga ito matatanggap. Salamat, Lola. Gagawin ko ang lahat gabi-gabi kasama si Susu. Patuloy kaming susubok. Mahal, huwag mong pilitin ang sarili mo. Huwag mong pagurin ang sarili mo. May kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya. Aalis na muna ako. Mahal, hintayin mo ako. Sasama ako sa'yo. Ginoo, mukhang hindi kayo maganda ang pakiramdam. Gusto niyo bang pumunta sa ospital? Kamakailan, sa isip ko, palaging lumilitaw ang anino ng isang babae. Pero hindi ko maalala kung sino. Hula ko, si Liso siguro. Paligsahan sa sayaw. Nag-invest ang pamilya Wu sa dance troupe ni Binibini Lee. Kamakailan, sasali sila sa paligsahan. Kakadating lang ng mga tiket. Gusto niyo bang ako na ang magtago nito? Sandali lang. Direktor, ito ang para sa paligsahan sa sayaw bukas. Ang plano ng upuan. Ano? Pupunta rin ang asawa ko. Wow, Zenjo. Gusto mong makita siyang sumayaw, tama ba? Hindi kita papayagang makita. Kuya, bakit kayo nandito? Huwag kalimutan ang simula. Isa rin akong bahagi ng pamilya Wu. Narito ako para manood ng kompetisyon ng dance troupe na sinusuportahan ng pamilya Wu. Normal lang, hindi ba? Hindi kaya naalala niya ang kung ano. Gusto ba niyang agawin ang asawa ko? Susunod. Ang susunod na pagtatanghal ay mula sa Buyo Dance Troupe. Palakpakan natin sila. Lisu, hindi ba siya ang iniwan ni Wo Dashaw? Ang dating fiancé na iniwan. Paumanhin, Wo Ershaw. Nakaistorbo kami sa inyo. Mananahimik na kami at manonood ng palabas. Mag-usap na lang kayo. Tutal si Lisu ay malapit nang maging bagong katatawanan. 背脊守着另一颗风中的熄灭了，看不清你的轮廓，回忆像玻璃窗的倒影，是否存在过？
Anong nangyari? Walang ilaw, paano ka pa sasayaw? Ang entablado mo ay kasing dilim ng iyong hinaharap. Ate Liso, anong gagawin natin? Ganito, ibaba ninyo ang kurtina. Pagkatapos, maghanap ng mga portable na ilaw. Tara na. Bilisan ninyo. Tara na. Anong nangyayari dito? Tingnan mo. Hindi ko alam. Mukhang aatras na ang hipag mo sa kompetisyon. Pero sa kalagitnaan ng sayaw na ito, bigla na lang ibinaba ang kurtina. Sobrang nagmamadali naman. Tingnan mo. Tingnan mo ulit. Lumitaw na naman. Ano ang ginagawa nila? Gumamit pa sila ng ilaw na gumagalaw. Ginamit ang kurtina, at biglang ginawang shadow dance. Nang maging anino na, mas naging misteryoso. Para bang bumaba ang diyosa ng kagandahan. Paano nangyari yun? Inaanunsyo ko, sa pambansang kompetisyon ng sayaw na ito, ang kampiyon ay ang Buyu Dance Troupe. Sige. Salamat. Adjo, talagang naiinggit ako sa asawa mo. Lahat nasa kanya na mula pagkasilang. Kung nagkaroon din ako ng pagkakataong matutunan ng mga ito, siguradong mas magaling ako sa kanya ng 100 beses. Tama na, hipag. Ang asawa ko, kahit anino lang, ay kayang manalo ng dance champion. Hindi tulad ng iba dyan, na kahit anino niya, hindi mapantayan. Ikaw. Ang lugar na ito. Parang napuntahan ko na ito, at mukhang maraming beses na akong nakapunta rito. Kuya, may naalala ka ba? Pakiramdam ko lang. Hindi ko maipaliwanag pero pamilyar ako sa lugar na ito. Ang tanawing ito. Parang nakita ko na ito ng maraming beses. Tapos na, tapos na. Ang gabi ng pagkapanalo ng asawa ko. Kailangang manatili ito. Bahagi ito ng aking mga alaala. Tulungan mo akong ayusin ang isang bagay. Sandali lang. Ayon sa aking pagkakaalam, ang bagong asawa ni Sususo ay narito rin ngayong gabi. Ano na naman ang gagawin ng taong ito na mahilig magpapansin? Salamat. Para ipagdiwang ang pagkapanalo ng asawa ko, inaanunsyo ko, sa ngalan ng kanilang dance troupe, maglalaan ng 3 bilyong pondo, sertipiko ng karangalan, 3 bilyon, upang itatag ang Buyu Dance Foundation, na eksklusibong tutulong sa mga may talento, ngunit nahihirapan sa buhay ang kanilang pamilya. Pakiusap, suportahan ninyo ito. Ang pagtatanghal ng asawa ko. Sige, sige, napakabagay nila, ang galing ng lalaki at ang ganda ng babae. Kahit bumalik ang alaala ng kuya ko, wala na siyang maipaglalaban sa akin. Bakit parang nararamdaman ko, na parang may nawala akong mahalagang bagay? Asawa. Anong ginagawa mo? Ang bait ko buong araw. Gumawa pa ako ng mabuting bagay. Hayaan mo na akong tulungan kang maligo. Ang bait mo talaga. Pero hindi ako pumapayag. Lumabas ka muna. Ayoko. Naayos ko na ang lahat ng ito. Speaker. Mga talulot ng bulaklak, pagkatapos maligo,
Pwede pa kitang panasan ng buhok, at patuyuin. Hindi na kailangan. Alin sa mga hakbang ang hindi kailangan? Ikaw ang hindi kailangan. Asawa. Hindi pa nga ilang araw. Wala ka na bang interes sa katawan ko? Magpapakasal na ang kuya ko bukas. Hindi mo pa rin ba siya iniisip? Huwag mong sabihin. Plano niyang agawin ang kasal. Hindi ko hahayaang mangyari ang ganitong bagay. Sa wakas, naging bahagi na ako ng pamilya Wow. At sa harap ng lahat ng tao, may pahayag ang pagiging Mrs. Wow ko. Tang-tang. Adjo. Adjo. Bakit muli na namang lumitaw ang anino niya? Sino ba talaga siya? Masakit na naman ba ang ulo mo? Wala ito. Siguro kinakabahan lang ako bago ang kasal. Pero, tang-tang, ang mga kaibigan at kamag-anak mo sa isla, wala ka talagang iimbitahan kahit isa. Adjo, alam mo naman, ako ay ulila. Maaga nang pumanaw ang mga magulang ko. Hindi rin masyadong nakikipag-ugnayan ng ibang mga kamag-anak. Iniisip ko lang, sa napakahalagang sandali ng iyong buhay, gusto mo bang magkaroon ng ilang kilalang tao na kasama mo? Sa hinaharap, ang buhay ninyo ay magiging magkaibang mundo. Hindi kailangang ipakita sa kanila ang inggit o selos. Mahal kong asawa, ang buhay ko sa hinaharap, ikaw lang ay sapat na. Ikaw ang lahat sa akin. Tara na. Bakit hindi pa dumarating si Ai? Sususu. Bakit hindi pa lumalabas si Ai? Oo nga, umalis na ang sasakyan pang kasal. Paano kaya kung tingnan ko? Narito na ako, ma. Ai, ano ang nangyari sa'yo? Ayos ka pa kagabi. Ma, ayos lang ako. Kahapon ko lang nalaman na ikakasal si kuya. Ako, sobrang nasabik ako. Mula sa hagdan na ito, bigla akong nahulog. Napilayan ng paa ko. Ito, ang lala ng pinsala. Ayos lang. Mukhang hindi ako makakalabas ngayon. Ayos lang, mahal. Kahit bawat hakbang ko, ay parang sumasayaw sa talon ng kutsilyo. Pero ang kasal ni kuya, kahit gumapang ako, pupunta pa rin ako. Sige na, maat pa. Ngayon, sasamahan ko si Ai sa bahay. Kayo na ang pumunta. Nakakalungkot ito. Si Sususu naman. Si Ai ay ipinagkakatiwala ko na sa iyo. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Lumiko, ikalawang Ginoo, mag-ingat ka. Sige, ayos. Hindi na makalakad ngayon. Kung kaya ko lang maglakad, matagal na akong pumunta. Sasabihin ko sa iyo. Mahal, dumalaw ka sa akin. Sikat na aktor na lalaki. Mukhang ang Oscar. May utang sa iyo na tropeyo. Mahal, ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Mali ang galaw ng paa. Huwag ka nang magpanggap. Natatakot ka lang na agawin ko ang kasal, hindi ba? Mahal, talagang matalas ang mata mo. Nahuli mo pa rin ito. Kahit hindi magaling ang pag-arte mo. Pero pwede na rin. Naglaan ka ng oras para sa akin. Huwag kang mag-alala. May lisensya na kami. Ang pag-agaw ng kasal ay magiging kasong bigamaya. Labag sa batas iyon. Hindi ko gagawin ito para sa ang dating asawa ay makulong. Napakaganda. Kaya ngayong araw, inaasahan ko ang kasal ni kuya. Naway maging maayos ang lahat. Tuluyan ang nakatali sa hipag. 2 anak sa loob ng 3 taon. Magkasama hanggang sa pagtanda. Hoy, ang kuya mo at ang hipag mo ay ikakasal. Mas kinakabahan ka pa kaysa sa kanila. Ganito ba kalaki ang kawalan mo ng kumpiyansa?
Tama. Gusto ko lang na ang asawa ko ay sa akin lang nakatingin. Ako lang ang iniisip niya. Sa puso, sa mata, sa tabi. Ako lang ang naroon. Selosong maliit. Ayon sa iyong kagustuhan. Magpapalit lang ako ng damit para sa toast. Darating na ako. Mahal. Ikaw. Hindi na nakapagtataka. 3 buwan na ang nakalipas. Ang bilis mong makipaghiwalay sa akin. Kaya pala, nakahanap ka ng mas mataas na antas. Paano mo ako natagpuan? Ang kasal mo sa panganay ng pamilya Wu. Alam ito ng buong lungsod. Niloko mo pa sila at sinabi na siya ang iyong unang paibig. Joe Kaikai. Joe Moang. Noong pinakasalan kita noon, gumastos ako ng 800,000 para sa dote. Pinakain at inalagaan kita ng maayos. Nang nalugi ako, tumakas ka, at naghanap ng ibang lalaki. Bayaran mo ako. Wala akong pera. Hindi rin kita bibigyan ng pera. Umalis ka na. Huwag mo akong lokohin. Kapag napangasawa mo ang pamilya Wu, wala kang pera. Sige, kung ganoon, hihingiin ko sa kanya. Huwag kang pumunta. 800,000 tama ba? Aayusin ko ito agad para sa'yo. Hindi 800,000. 800吧。 Kamakailan lang, natalo ako sa pagsusugal. Ang mga naniningil ng utang. Hinahanap nila ako araw-araw. Ang perang ito, ikaw ang kailangang magbayad para sa akin. Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob magsugal? Inutil ka. At nagkautang ka pa ng ganito kalaking halaga. Kung hindi lang noong ako, walang-wala noon. Iniwan mo ako. Magpapasugol ba ako? Sinira mo ang lahat ng pag-asa ko. Hindi rin kita papayagang maging masaya. Huwag kang magalit. Kung malalaman ng nakatatandang anak ng pamilya Wu, na ang kanyang inosenteng asawa, ay ikinasal na sa iba dati, gusto ka pa rin kaya niya? Pinagplanuhan ko ito ng maigi sa mahabang panahon. Sa wakas, dumating na ang araw ng kasal. Hindi ito dapat masira. Zonpong, sa totoo lang, ikaw ang palagi kong mahal. Kapag ikinasal lang ako kay Wu Zhenzhou at nakuha ang pera, matutulungan kita na makabangon muli. Totoo ba ang sinasabi mo? Paano kung niloloko mo lang ako? Basta't ay pangako mo sa akin. Ngayon, kahit anong mangyari, huwag kang gumawa ng gulo. Sa hinaharap. Ang akin ay magiging iyo. Tang-tang. Maghiwalay na tayo. Ako ay na-in-love sa'yo sa unang tingin. Buntis na ako. Tayo ay kasal na. Kahit maghiwalay tayo, hindi pa nasusubukan. Pero ngayong buwan, naantala na ang regla ko. Ang ayaw ko ay ang iyong iba't ibang pagtatago at panloloko. Maghiwalay na tayo. Hindi pwedeng ganito lang. Buntis na ako. Hindi mo ako pwedeng talikuran. Nasubukan mo na ba? Hindi pa nasusubukan. Pero ngayong buwan, naantala na ang regla ko. Subukan mo na. Kung buntis na, pag-usapan natin ang iba pa. Halimbawa, kanino ba talaga ang batang ito? Hindi madali para sa akin ang mapang-asawa sa pamilya Wu. Hindi pwedeng ganito lang, na basta na lang akong palayasin. Kailangan kong mag-isip ng paraan, para magdalang tao ng anak ni Wu Zhenzhou. Wu Zuanye, salamat sa'yo, sa pag-aayos ng proteksyon para sa akin. Salamat sa palaging pag-alalay mo sa akin. Sa simula pa lang, peke lang ang kasal natin. Sa totoo lang, mas nauna pa ako kaysa sa kapatid ko, na magustuhan ka. Noong bata pa ako, kahit anong maabot ko, hindi ko nakukuha ang pagkilala. Ama, sa math competition na ito, nanalo ng pangalawang gantimpala. Tingnan mo ang mga sertipiko niya. Ang kuya mo ay natanggap sa Harvard. Ito ang tunay na pamilya Wu. Karapat dapat ipagmalaki na tagapagmana. Sa hinaharap, ang pamilya Wu ay may kuya mo. Ikaw naman.
Huwag ka lang magdulot ng gulo. Sa hinaharap, tiyak na mas lalo akong magpupursigi sa pag-aaral. Naniniwala akong kaya mo. Pagkatapos, naisip ko, kahit anong gawin ko, walang silbi. Hindi ko na kailangang magpursigi. Hanggang sa isang araw, nakilala kita. Liso, kulang ka sa likas na kakayahan. Hindi sulit ang oras mo sa pagsasayaw. Mas mabuti pang sumuko ka na. Noon, naisip ko, siguro sisuko ka na rin. Pero hindi ko inakala, na paulit-ulit kang bumangon. Ginamit mo ang katigasan ng loob bilang pinakamagandang laban. Naging liwanag ka rin sa buhay ko. Pagkatapos pa nito, nang makabalik ako matapos ang pag-aaral, gusto kitang hanapin para magtapat. Adjo. Kuya, aye. Siya ang iyong hipag. Unang beses na magkita. Ako si Liso. Ang kapatid ay nanood ng palabas at nagdala pa ng bulaklak. May gusto ka na bang iba? Hindi siya dumating. Ibibigay ko sa'yo. Tanggapin mo na. Alis na. Paumanhin. Ginamit ko talaga ang mga paraan para mapakasalan kita. Sa totoo lang, hindi ko kailangan maging presidente ng WoW Corporation. Hindi rin kita kailangan para tulungan akong makuha ang mana. Gusto ko lang ng dahilan para manatili ka sa tabi ko. Mapapatawad mo ba ang kadiliman ko? Alam ko na sa sarili kong hipag. Matagal ko nang pinlano ang ganitong bagay. Talagang medyo kakaiba ito. Alam ko na ikaw. Ayaw mo sa akin at tama lang iyon. Naiintindihan ko ito. Pero hindi mo ba pwedeng bigyan pa ako ng isa pang pagkakataon? Hindi ka naman siguro talagang galit. Nagagamitin mo ito para saktan ako. Tanga. Gusto ko lang sabihin. Ang paibig ay parang pag-aalaga ng bulaklak. Ang bulaklak na ito, sa lugar ni Wo Zhenzhou, hindi nabigyan ng halaga. Pero itinuring mo itong kayamanan. Tungkol sa ating damdamin, hindi ka nagmamadali para sa isang resulta, kundi tahimik kang nanatili sa tabi ko. Kaya noong namulaklak ito, nahulog na ang loob ko sa'yo. Pakinggan mo ako, Wo Zuanye. Mahal kita. Gusto kong makasama ka habang buhay. Asawa ko. Mahal din kita. Sige, Ginang, Lee, tumayo ka at maglakad ng ilang hakbang. Tumayo ka at tingnan natin kung kumusta. Mas magaan na talaga. Guro, tunay kang isang dakilang manggagamot. Asawa ko, maglakad ka pa ng kaunti at damhin mo. Ang pana ito. Guro, bukod sa marunong ka sa acupuncture, may iba ka pa bang alam? Tulad ng masahe, ang ibig mong sabihin ay chiropractic massage. Oo, tama. Iyan ang aking espesyalidad. Narito ang 1,000,000. Kunin mo. Hayaan mo akong maging huling estudyante mo. Kasunduan. Ang CEO ba ay naga-acupuncture ng manika? Anong acupuncture ng manika? Ang asawa ko ay nag-aaral ng pagsasayaw. Madalas sumasakit ang kanyang likod at balakang. Nag-eensayo lang ako ng acupuncture at chiropractic massage para magamit ko ito sa kanya sa hinaharap. Pero ang manikang ito ay hindi masyadong maginhawa gamitin. Masyadong maliit. Chen, espesyal na katulong.
Bakit hindi ikaw na lang? May malasakit ka naman. Siguradong matutuwa ang ginang. Pero kung masira mo ako sa pagmamasahe, sa hinaharap mo, hindi mo na ako makikita ulit. Wala ka nang makikitang katulad ko na napakagaling na assistant. May pumasok na 100,000 yuan sa Alipay. Kung masasaktan kita, tutulungan mo ba ako sa bagay na ito? Tumayo. Handa akong gawin ito para sa inyo. Para sa pagmamahalan ninyo ng inyong asawa. Kahit anong hirap ay kakayanin ko. Kahit ibuwis ang buhay ko. Ganito dapat. Huwag kang mag-alala. Magaan lang ang kamay ko. Kung masaktan kita, darating din ang guro ko para tumulong. Tumayo. Kumusta ang estilo ko? Comfortable ka ba? Mahal, nandito na ako. Mahal. Mahal, natutunan ko kamakailan. Ang bagong paraan para alagaan ka. Subukan mo ito. Ayoko maging eksperimento mo. Bakit? Hindi ba't ito ay simpleng pag-aayos ng buto? Ayoko maging eksperimento mo. Paano mo nalaman? Si Assistant Chen ba ang nagsabi sa'yo? Assistant Chen, nagawa mo akong traidorin. Babawasan kita ngayon. Sige na, hindi ko kayang ayusin ang buto. Kung hindi, message mo na lang ako, para makapag-relax. Sige na, ngayon, ipaparamdam ko sa'yo. Ang Chinese style na masahe. Kumusta ang pamamaraan ko? Sasabihin ko sa'yo. Ako ito ay natutunan. Mula sa aklat ng acupuncture sa sariling pag-aaral. Halos masira ko na ang aklat na iyon sa kakabasa. Kumusta? May nararamdaman ka na ba ngayon? Medyo nakapag-relax ka na ba? Sa gitna ng araw, sigurado ka ba na ang masahe mo ay ligtas at walang pinsala? Kung hindi, ano naman? Ang soundproofing ng bahay na ito ay napakaganda. Adjo, ang hirap ng overtime mo. Pinagluto kita ng sabaw. Tikman mo. Huwag mong gawin ang mga walang kwentang bagay na ito. Sige, tikman mo na lang. Baka ito na ang huling pagkakataon na magiging mabuti ako sa'yo. Maawa ka na lang sa akin. Pwede na ba? Umalis ka na. Sigurado ka ba? Na may gamot sa sabaw. Wala akong magagawa. Sino ba ang nagpasyang makipag-divorce sa akin? Wala akong ibang magagawa kundi ito. Kapag nagdalangtaw na ako ng anak mo, hindi ka na makikipaghiwalay sa akin. Kaya sinasabi mong buntis ka. Pero niloloko mo lang ako. Oo. Hindi ba nakinabang ka rin sa lahat ng ito? Kaya hindi mo ako pwedeng iwan. Umalis ka. Tagapamahala. Huwag kang umalis. Tagapamahala. Paalisin mo siya. Ginoo. Bilis. 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 Adjo. Ginoo. Adjo. Bitawan mo ako. Adjo. 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 Boses iyon ni Lisu. Bakit sa oras na ito? Siya ang una kong naalala. Minahal ko ba siya ng ganito noon? Lisu, pumapayag ka bang magpakasal sa akin? Oo, pumapayag ako.
Lisu. Si Lisu talaga ang pinakamamahal kong tao. Hindi na nakapagtataka nitong mga nakaraang araw. Kahit anong gawin ko para kay Jo Muang, parang may kulang pa rin sa puso ko. Hindi pala ako manhid. Matagal ko na palang ibinigay ang puso ko sa ibang tao. Nitong mga nakaraang araw, ano ba talaga ang nagawa ko? Sa oras na pinakakailangan niya ako, itinulak ko siya sa iba. I will never sacrifice my love for you. I'm not out of place. Sometimes I have to wait more. We can talk love. Susu, Susu. Naalala ko na lahat ng ating mga alaala. Ako, si Wo Zhenzhou. Ikaw ang pinakamamahal kong tao sa buong buhay ko. Hindi ba maganda ang soundproofing dito sa bahay? Susu, nakikiusap ako, makipaghiwalay ka sa kanya. Huwag kang makinig, mahal. Sinamantala niya ang pagkakataon. Hindi siya mabuting tao. Naibalik na ni Wo Zhenzhou ang kanyang alaala. Susu, Susu, Susu. Sabihin mo sa kanya na tumigil na siya sa pagsigaw. Kung hindi, majayigising ang mga nakatatanda sa bahay. At magagalit sila. Hintayin mo ako. Susu. Susu. Wo Xuanye, isauli mo siya sa akin. Susu. Wo Xuanye, isauli mo siya sa akin. Kuya, ano ang sinasabi mo? Si Lisu ay tao, hindi bagay. Pinakasalan ko siya. Hindi ito pansamantalang pag-iingat ng isang bagay para sa'yo. Bakit? Dahil ba panumbalikin mo ang mga alaala mo? Kailangang makasama ka niya. Ano ang ginawa ninyo kanina? Siyempre ginawa namin ang mga bagay na dapat gawin ng mag-asawa. Kuya, ang asawa ko ay may pagkaselen. Ayaw niya sa lalaking second hand. Hindi ka niya magugustuhan ngayon. At hindi ka rin niya magugustuhan sa hinaharap. Ang kasal ninyo ay biglaan. Hindi ka niya talaga gusto. Ang dahilan kung bakit pumayag siyang magpakasal sa'yo ay dahil itinuring ka lang niya bilang kapalit ko. Kuya, lasing ka na. Matulog ka muna. Magpakalma ka. Ikaw ay kasal na. Susu, Susu. Hello, mahal. Nasa opisina na ako. Bakit hindi mo ako papasukin? Ako ang unang ginang ng pamilya Wo. Pasensya na. Utos ng unang anak na lalaki. Maghihiwalay na kayo. Tinanggal ka na. Diborsyo. Tinanggal. Lisu, ikaw ay isang masamang tao. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Paano mo nagawang galawin ang asawa ko? Sawang-sawa ka na ba sa buhay mo? Lisu, ikaw ay isang masamang tao. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Paano mo nagawang galawin ang asawa ko? Sawang-sawa ka na ba sa buhay mo? Bitawan mo ako. Bakit? Ikaw ay ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig. Mayroon kang lahat, karera at paibig. Pero ako, wala akong kahit ano. Mayroon akong karera. Dahil naghihirap ako para sa sayaw. Nagdusa ako, nagdugo, at umiyak para dito. Ikaw naman, ano ang isinakripisyo mo para sa iyong karera? Tungkol naman sa paibig. Ikaw ang nagsinungaling. Kinuha mo ang dati kong kasintahan. Ano ang kinalaman nito sa akin? Kung wala ka lang sana, siguradong mamahalin ako ni Adjo. Ikaw ang puno ng kasinungalingan. Mali sa lahat ng mali. Jo Muang. Sumama ka sa akin. Bumalik muna kayo sa trabaho. Lahat. Ayos ka lang ba? Adjo, pinatawad mo na ba ako? Hindi. Ayoko lang na makita ka. Sa harapan ni Lisu. Nakakasuka ka para sa kanya. Dahil naalala ko na ang lahat. Ang nakaraan natin. Huli na ang lahat. Kasal na siya sa kapatid mo. Hindi na siya babalik sa iyo. Mas mabuti pa siguro na hayaan na lang natin ang pagkakamali. Alam mo ba, kung hindi dahil sa pagdating mo, ang taong nasa tabi niya ngayon, ay ako, Ginoo. Pinapayuhan kita. Napirmahan mo na ang kasunduan sa diborsyo. Sa'yo. Wala na akong pasensya.
Kumain ka ng marami. Wow, Zenjo. Bakit parang may kakaibang pamilyar na pakiramdam? Panganib. Ang estilo na ito, hindi ba ito ang dati niyang paboritong hitsura noong magkasintahan pa sila? Suot pa rin niya ang dating regalo ng asawa niyang relo at kurbata. Mukhang seryoso si kuya. Magandang umaga sa lahat. Zenjo, mukhang medyo iba ka ngayon. Anong nangyari? Mama, Papa, Lola. Nagdiborsyo na kami ni Joe Muang. Ha? Ano? Bakit? Dahil naibalik ko na ang aking alaala. Napagtanto ko na si Joe Muang ay puro kasinungalingan ang sinasabi. Ang pinakamahalaga, naalala ko na kung sino ang tunay kong mahal. Ito. Lola, huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang lahat upang maibalik sa dati nitong kalagayan. Kuya, may mga bagay na hindi na mababago. Pinapayuhan kita na huwag masyadong maging mapilit. Paano kung talagang gusto kong maging mapilit? Wow, Zenjo. Ang basag na salamin ay hindi na muling mabubuo. Huli na ang lahat. Meso. Ang huling dumating na pagmamahal ay mas walang halaga kaysa damo. Asawa, umalis na tayo. Joe, pakawalan mo na si Lisu. Sa iyong kalagayan, marami sa mundong ito, mabubuting babae na maaari mong hanapin. Oo nga, nais ng mga magulang, na ikaw at si Aye ay maging masaya. Ang tatlong tao na magulo ang relasyon. Walang magandang resulta, lalo na si Lisu. Matagal ka nang isinuko. Ibabalik ko siya. Ano ang nangyayari? Si Wow na nakatatandang Ginoo ay nasa yugto na ng paghabol sa asawa sa crematorium. Hindi. Ngayon, ibinigay na ni Lisu ang kanyang puso. Lahat kay Wow na nakababatang Ginoo. Ngayon, sinuportahan ko si Wow na nakababatang Ginoo bilang bayaw. Kuya. Hindi mo ba narinig? Hindi na sinusuportahan ng lahat ang relasyon mo kay Lisu. Ano pa ang ginagawa mo rito? Nagbibigay ng regalo. Pakiusap, linawin mo. Si Lisu ngayon ay asawa ko. Ang mga ibinibigay mo sa kanya, gusto mo bang maging kabit? Totoo. Hindi ko alam. Tingnan mo ng mabuti. Ang singsing na ito. Ito ang singsing na siya mismo ang gumawa noon. Singsing ng kasunduan sa kasal. Ikaw ang huli sa lahat. Ikaw ang tunay na panggulo. Ikaw at si Lisu ang nagpakasal. Noon pa iyon, parang sa nakaraang buhay na. Ako na ang nararapat ngayon. Ako ang tunay na asawa. Paano kayo nagpakasal? Alam mo na ang sagot. Sasabihin ko sa'yo. Ang pagmamahal na sinamantala ay hindi magtatagal. Ikaw ang unang nagtaksil sa kanya. Napakakomplikado ng dinama ka ng relasyon. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon. Kung hindi ako nawalan ng alaala, wala kang pagkakataon. Noong nawala ka, si Lisu ang araw-araw at gabi-gabi. Ang nanalangin na bumalik ka. Pero ikaw, matindi mong sinaktan siya. Ngayon, sa wakas nakabangon na siya. May karapatan siyang pumili ng bagong buhay. Kung may konsensya ka pa, lumayo ka sa kanya. Paumanhin. Hindi ko magagawa. Tao ba ang sinasabi mo? Itinuturing kita bilang kapatid, pero inaasam mo ang asawa ko. Inaangkin mo ang asawa ko. Siya ay akin. Si Lisu ay hindi isang bagay. Matuto ka munang rumespeto. Tumigil ka. Ayos ka lang ba, mahal? Mahal, huwag kang magalit. Nagalit si kuya dahil inagaw kita. Hayaan mo na lang siyang saktan ako. Maglabas ka ng sama ng loob. Susu, huwag mong pakinggan ang kanyang matatamis na salita. Siya ang unang nanakit. Wow, Zenjo. Huwag mong isipin na sa pagsuot ng singsing ng kasunduan. Maaaring mabago ang relasyon natin. Hindi na tayo makakabalik. Napakaganda. Naalala mo pa ba ang singsing na ito? Ito ang sa iyo noon. Magkasintahang singsing na ako mismo ang nagdisenyo.
Isa pa, nahanap ko na. Wala nang tao. Para saan ang patay na bagay na ito? Anong nangyari? Saan ka nasaktan? Wala sa mga ito. Kapag nakita ko si kuya, may kontak sa iyo. Ang dibdib ko ay masakit at masikip. Mas masakit pa kaysa sa mahulog ng 10,000 beses. Hindi komportable. Ayos na. Uwi na tayo. Dalawang kuya. 3 kuya. Huwag kang gumalaw. Mahal, ang tapang ng sinabi mo kanina. Si kuya ay nagdadala. Galing sa LV at Herme. Hindi ka ba magsisisi? LV at Herme. Hindi ka ba talaga magsisisi? Syempre hindi. Bigla ko lang naalala. Yung mga dati niyang binigay. Kailangan nang ayusin ang mga luho. Aayusin ko na. Hindi asawa. Ako naman talaga. Gusto ko lang magpaka-green tea. Para lambingin mo ako ng kaunti. Hindi para alalahanin mo ang nakaraan. Asawa. Asawa. Binata. Ito ay inorganisa ng aming pamilya. Wow. Mga item para sa charity auction. Pakitingnan po. Ang brose na ito na hugis paru-paro ay regalo ko dati kay Lisu. Lahat ng ito ay dati kong regalo kay Lisu. Lahat ito ay ibinenta niya. Kaya pala lahat ito ay sa inyo. Na regalo kay Binibining Lee. Sabi niya ibebenta niya ito para i-donate sa mga mahihirap na lugar. Mukhang, sa pagkakataong ito, gusto niyang tuluyang putulin ang nakaraan. Huwag mong sabihin na inayos ko ang mga lumang bagay na ito. Lahat ay inayos ko na. Lumuwag ng husto ang kahon ng alahas. Talagang luminis ito ng husto. Medyo masyadong maluwag lang. Ano ito? Ito ay mula sa pinakamataas na antas ng alahas ng grupo. Mga bahagi ng Van Cleef at Arpels. Naipaalam ko na. Sa hinaharap, bawat bagong koleksyon nila kada season, ay magkakaroon ng espesyal na pribadong exhibition para sa iyo. Ako mismo ang sasama sa ginang. Pumili ka ng kahit ano. Ikaw bata ka. Sa aspeto ng pagbibigay ng regalo, ay may talento ka talaga. Mas may talento ako sa ibang bagay. Lisu, may problema ba? Bakit mo ibinenta ang mga ibinigay ko sa iyo? Na mga bagay. Hindi lahat ay ibinenta. May ilan ka pang itinira. Ang natira ay sinunog ko. Marunong ka talagang magtusok ng kutsilyo sa puso ko. Alam mong ikaw ang mahal ko. Noon, ginawa ko lang iyon para makabayad ng utang na loob. Kaya ko pinakasalan si Jo Muang. Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Ang pagkawala ng alaala ay hindi dahilan. Huwag kang maghanap ng dahilan para sa iyong kawalan ng pananagutan. At saka, bakit kapag bumalik ang alaala mo, kailangan ko nang makipagdiborsyo? Napakamakasarili mo. Paano mo inaasahan na tatanggapin ko na ang aking fiancé ay ikinasal sa aking kapatid? Iyan ay problema mo. Hindi na kita tatanggapin muli. Wow, Zenjo. Ikaw ay isa ng pangalawang kamay na lalaki. Marumi ka na. Nandidiri ako sa'yo. Marumi na ako. Marumi na ako.
Asawa. Salamat sa pagpunta sa kumpanya ko. Ano ito? Siyempre, ito ang ating tanghalian. Munting Boss Wo, ang asawa mo ay nagdala ng tanghalian para sa'yo. Napakasaya naman. Hindi ko akalain na magaling sumayaw si Ginang. Lee, marunong din siyang magluto. Oo nga, ang asawa ko ay talagang maraming talento. Dati, tamad lang siyang gumawa. Ngayon, mahal niya ang tamang tao. Gusto niyang siya mismo ang magluto para sa akin. Sinasabi mo na ito ay talagang. Kain na. Magtrabaho kayo ng maayos. Sige. Ako mismo, ang nagluto ng pagkain para sa'yo. Ang iyong 108 na plano, ay ginamit mo sa ganitong paraan. Alam ito ng lahat sa kumpanya. Ako at ang kapatid ko ay sabay na nag-aagawan sa'yo. Kailangan kong gumawa ng aksyon. Akala ko may mahalagang bagay kang sasabihin sa akin. Matagal na akong naghintay, para lang ipakita ang iyong karapatan sa kumpanya. Kung alam ko lang, hindi na sana ako pumunta. Ako kasi, may mahalagang bagay akong kailangan sabihin sa'yo. Ano ito? Kasulatan ng kasal. Narinig ko na ito, pero karaniwan itong pinasusulat sa mga bihasang guro. Kailangan mong isulat ito mismo. Huwag mo akong maliitin. Maganda naman ang sulat ko gamit ang brush. Ang pamilya namin, ang mga Ho, ay nagbibigay halaga sa tradisyonal na mga kaugalian. Ang kasulatan ng kasal ay dapat isulat ng mag-asawa ng magkasama. Pero hindi ako marunong magsulat. Huwag kang mag-alala. Ako ang magsusulat ng pangunahing bahagi. Isulat mo na lang ang petsa. Halika, tulungan mo akong hawakan ang scroll. Ang pamilya Ho ay may anak. Nakilala sa kanyang kalikasan at mataas na ambisyon. Ang anak na babae ng pamilya Lee, na may mabuting puso at dalisay na kalooban. Ang dalawang pamilya ay nagkaisa sa kasal. Nagbuo ng magandang pagsasama. Isang kasunduan na nakaukit sa bato ng 3 buhay. Magpakailanman nakaukit ang kasunduan ng Chin at Jin. Asawa, ang huling guhit na ito, ay bilang isinulat nating magkasama. Kuzu Anye, ilan pang mga sorpresa ang meron ka, na hindi ko pa alam. Ngayon alam mo na kung gaano ako kahusay, di ba? Kaya dapat dagdagan mo ang pagmamahal mo sa akin. Huwag kang masyadong magpakabastos sa akin. Gusto ko lang naman magpakabastos sa harap mo. Pangalawang anak na lalaki. Ano ang nangyari? Nawawala ang panganay na anak na lalaki. Tapos na. Sinabihan ko siya ng mabigat na salita ngayon. Hindi naman siguro siya mag-iisip ng masama, di ba? Mahal, huwag mo munang sisihin ang sarili mo. Hanapin muna natin siya bago natin pag-usapan. Natagpuan na. May isa pang villa sa pangalan ng kuya ko. Tinatawag itong Rose Manor. Bilisan natin. Pindutin mo agad ang doorbell. Bakit walang sumasagot? Kung hindi, subukan mo ang kaarawan ko. Tama nga, huwag mo nang masyadong isipin. Buhay ng tao ang nakataya. Kuya, dito.
Wow, Zenjo. Mahal, lumayo ka muna. Bumangon ka na. May sakit ka ba? Bakit ka nagpapanggap na nahihirapan? Hindi ko naman gustong mamatay. Pakiramdam ko lang marumi ako. Hindi naman niya ako gusto. Tama ang sinabi niya. Nagpakasal ka na. Sige na. Nasa labas lang si Lisu. Papayagan kitang magbihis muna. At makipag-usap sa kanya ng sandali. Upang mabuksan ang iyong damdamin. Nagulat ako na pumayag ka. Sa huli, magkapatid pa rin tayo. Kahit gaano pa natin kamuhian ng isa't isa. Pwede namang hindi na lang magkita. Ayoko naman na araw-araw. Nakikita kitang naghahanap ng kamatayan. Yeah. Salamat sa'yo. Kanina ang gulo-gulo mo. Nang sabihin na makikita mo ang asawa ko, bigla kang nag-ayos. Kung alam ko lang, hinailan na kita palabas. Paumanhin. Nagsabi ako ng ilang hindi angkop na salita dati. Pero gusto ko lang talagang tanggihan ka. Ako ang may kasalanan sa'yo. Ako ang nagpasakit ng iyong damdamin. At makasarili kong gustong bumawi. Pero mula nang bumalik ang alaala ko, madalas kong mapanaginipan. Ang mga araw na magkasama tayo noon. Lahat ay masasayang alaala. Kapag naiisip kong hindi na tayo makakabalik sa dati. Sobrang sakit para sa akin. Posible kaya, na ang maalala mo lang sa atin, ay ang magagandang alaala. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, bago ka nawala, nagkaroon tayo ng malaking away. Pareho nating iminungkahi, na muling suriin ang ating relasyon. Hindi ako ang iniisip mong, perpektong kapareha. Pero sabi ng lahat, na para hanapin ako, hindi ka makakain at makatulog. Sa isang banda, mahal kita. Sa kabilang banda, dahil sa pagkakasala, dahil sa malaking away natin. Kaya ka nagpunta sa cruise para magpalamig. Kung hindi ka bumalik, magkakaroon ako ng konsensya habang buhay. Hindi ko na maalala. Mahalaga pa ba kung maaalala ko o hindi? Ang mahalaga ay, kailangan nating mabuhay sa kasalukuyan. Wow, Zenjo. Asawa. Umuwi na tayo. Hindi mo alam, sobrang kinakabahan ako. Natatakot akong baka maakit ka niya at iwan mo ako. Kuripot. Susunod, inaanyayahan ng bagong kasal na pumasok. Wow, Zuanye. Hindi mo talaga inimbita ang kuya mo sa kasal mo. Pasensya na, asawa. Ang aking pananaw ay kasing liit ng kuko. Mga mahal kong kaibigan, nagtipon tayo dito ngayon upang masaksihan ang bagong kasal na si Wow Zuanye at ang magandang pag-iibigan nila ni Lisu. Dito, ako'y seryosong nagtatanong sa mga bisita kung may patutol ba sa kanilang pagsasama. Sandali lang. Talagang dumating ang kuya para agawin ang kasal. Tapos na. Lumitaw ang bangungot. Buti na lang at handa ako. Wow, Zenjo, sinasabi ko sa'yo, kung lalapit ka pa ng isang hakbang, talagang lalabanan kita. Nagkamali ka ng intindi. Narito ako para magbigay ng pagbati. Pasensya na sa mga naidulot ko sa inyo, na sobrang abala. Ngayon, umaasa akong kayo ay magiging masaya. Magsama kayo hanggang sa pagtanda. Natakot ako ng sobra. Sa wakas, nagsalita ka ng maayos ngayon. Tama, naghahanda na akong umalis ng bansa. Sa hapon ng flight, sa hinaharap, hindi na talaga tayo madalas magkikita. Umaasa ako na sa hinaharap kayo ay magiging maayos. Ikaw rin. Paalam na. Kaya ngayon, ang dalawang bagong kasal, sa akin, inia-announce ko, kami, ay opisyal ng mag-asawa. Ngayon, maaari nang halikan ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Kunin.
Sige. 지우려 해봐도 안 돼요. 마치 운명처럼 저 파란 하늘을 비추는 무직 하나 저 태양처럼 You